May mga bagay ba na nangyari sa buhay mo na hiniling mo sana hindi na lang naganap? May mga pangyayari ba sa buhay mo na pinabalik-balikan mo sa utak mo? Tapos, lagi mong hinihiling na sana iba ang naging desisyon ko dati. Sana iba ang ginawa ko. Hindi sana magiging ganito ang resulta ng lahat. Hello sa inyong lahat! Atin na pong umpisahan ang isa na namang bagong kwento para dito sa ating programa. And sa inyo po na nakatutok ngayon kahit Saturday, nakaabang kung kailan ma-upload ang ating video for today, maraming salamat. Eto na, wag na nating patagalin pa ang ating tampok na kwento sa araw na to, ang Dear Mama Mia. Minsan sa buhay natin, meron tayong mga desisyon na kung ating babalikan ay hinding-hindi na natin gagawin pa. Merong mga nangyayari sa atin na kung ating babalikan, wala na sanang magiging epekto na ganito sa ating buhay ngayon. Hello, Mama Mia! Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang sanang mag-share ng mga naging ganap sa buhay ko. Hindi ko alam kung worth reading ba ang kwento ko, pero sana oo. Sana ma-share mo rin sa iyong mga tagapakinig ang aking naging pinagdaanan sa buhay. Dati pa akong nakakarinig ng mga kwento sa mga ganitong programa since bata pa ako. Lalo na po sa radyo ng hardware store ng lola ko. Siguro hindi man kasing lungkot, ay kasing ganda o may aral ang kwento ko gaya ng mga ibang letter sender mo. Pero gusto ko sana na i-let out lang itong burden na matagal ko na pong daladala. Hindi ko nga alam kung ano ang magiging reaction ng mga makakarinig nito. Kung malulungkot ba sila o maiinis sila sa akin dahil sa mga naging desisyon ko sa buhay. Anyway, Mama Mia, I'm Sasha and event planner po ako. I'm from a very dysfunctional family at meron akong narcissistic na parents. Literal na sobrang magulo ang buhay namin. Araw-araw may away, may sigawan, at meron pang sakitan. Growing up, sobrang malaki ang naging epekto sa attitude ko ang pamilya ko, Mama Mia. Especially my parents. Yes, alam ko, choices ko naman ang mga nangyari at mga naging desisyon ko sa buhay ko. Pero masasabi ko talaga na malaking factor ang parents ko, Mama Mia, kung bakit ako ganito magdesisyon. Madalas naririnig ko sa ibang tao na sinasabi nilang wag daw isisi sa mga magulang kung bakit may mga anak na napapariwara. Hindi niyo naman kasi maiintindihan ang isang tao hanggat hindi kayo ang nakaranas ng mga bagay na kanilang pinagdaanan. Iba kasi talaga, Mama Mia, kapag lumaki ang bata na hindi nagabayan ng maayos ng kaniyang mga magulang. Hindi ba nga, ang mga magulang ay parang inatasang caretaker ng Diyos para sa kanilang mga anak. So kung ano man ang nangyari sa kanilang mga anak, may pananagutan ng mga magulang doon. Kasi nga sila ang tagapastol o caretaker ng kanilang mga anak. Okay naman sana eh. Stable naman ang financial status ng family namin. Hindi kagaya ng ibang pamilya na ang main source ng kanilang problema sa bahay at pamilya ay ang pera.
Pareho po kasing may magagandang trabaho ang mga magulang ko. Naturingan ngang mga professionals pero hindi naman po sila naging magandang role models para sa aming mga anak nila. Ang papa ko po ay babaero. Sobrang babaero. Hindi lang isa o dalawa ang naging kabit niya. Nagtitino siya kapag nahuhuli siya ni mommy. Pero pagkatapos ng ilang linggo o buwan, ay uulit din naman sa kanyang pambababae. Si mommy naman ay alcoholic, Mama Mia. Naging parte na ng lifestyle niya ang alak na para bang hindi na siya mabubuhay kung hindi siya iinom ng alak sa loob ng isang araw. Hindi ko rin matandaan kung bakit ba naging ganon ang mga magulang ko. Kung bakit sila gano'n na lang umasta. Kung bakit pinipili nila ang buhay na gano'n, ang buhay na puro away, ang buhay na puro gulo. Hindi ko alam sa totoo lang kung sino ang sisisihin ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung kaya ba naging alcoholic ang mami ko ay dahil sa sobrang pambababae ni Papa? O baka naman kaya nang bababae ang papa ko dahil sobrang alcoholic ng mami ko. Hindi ko na talaga alam at hindi ko na matandaan. Araw-araw nagsisimula po ang araw namin sa pag-aaway, pagbabangayan at pagsisigawan ng aming mga magulang. Walang katapusang sigawan, basagan ng mga gamit at murahan kahit pa sa aming harapan. Dumating na nga ako sa point na mas gusto ko pang maghiwalay na lang sana sila para matapos na ang gulo sa pamamahay namin. Hindi nga kami broken family. Buo nga kami sa harap ng marami pero ang totoo, mas malala pa doon ang eksena ng mga magulang ko, Mama Mia. Kung magiging magkaibigan sila at palalakihin kami nila ng maayos sa pamamagitan ng co-parenting, ay mas gugustuhin ko pang maghiwalay nga sila. Kami namang magkakapatid ay may kanya-kanya rin kaming mga buhay. Siguro, Mama Mia, dahil sa mga nangyayari sa aming pamilya, hindi rin kami lumaking close ng mga kapatid ko. Ako po ang nag-iisang babae at 4 ang kuya ko. Yes, Mama Mia, ako po ang bunso. Pero sa aming lahat, ako palagi ang saksi sa mga pag-aaway ng mga magulang namin. Dahil ako palagi ang naiiwan sa bahay. Ang mga kuya ko kasi halos hindi na rin umuuwi. Siguro, Mama Mia, dahil gusto rin nilang umiwas sa mga eksena na pwede nilang madatnan sa bahay namin. Siguro gusto rin nilang umiwas sa gulo, sa galit, at sa bangayan. Nagsimulang magkanda letse-letse lalo ang buhay namin. After po matanggal sa trabaho ang papa ko. Dahil napag-alaman ng kanilang kumpanya na may nalabag siyang code of ethics sa kanilang trabaho. Yun ay ang pambababae niya. Mama Mia, sa dinami-dami ng pagkakataon na ang aking ama po ay nambabae, sa wakas ay nahuli at nalaman na rin ng kanilang kumpanya ang mga kalokohan niya. Muntikan pa nga siyang matanggalan ng professional license. Dahil doon ay naging worse pa ang pagiging alcoholic ng mami ko. At syempre, nagiging mas malala din ang mga away nila. Nasa high school na ako nung mangyari ang lahat ng yon. At dahil naapektuhan na rin ako sa mga nangyayari sa bahay namin, nawalan po ako ng ganang mag-aral. Kaya naman tumigil na rin ako sa pag-aaral ko, Mama Mia.
Wala rin naman kasi akong hilig sa pag-aaral. Mas gusto kong mag-focus sa pagsali-sali ko sa mga beauty pageants. Dahil ang goal ko talaga noon ay makasali sa national level instead na makagraduate. Gusto ko pong maging beauty queen ng Pilipinas. Yung beauty queen na kilala ng lahat, hindi lang ng barangay, hindi lang ng syudad namin, at hindi lang ng paaralan. Gusto ko makilala ako, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya kahit galit na galit ang mga magulang ko sa pagtigil ko sa pag-aaral, ay hindi ko sila pinakinggan. Hindi rin naman nila kami pinakikinggan, 'di ba? Hindi rin naman nila isinaalang-alang ang damdamin namin sa tuwing nagmumurahan silang dalawa. Kaya ano pa ang dahilan? Ano pa ang silbi kung pakikinggan ko sila? Dapat bago magsalita, nakikita sa gawa para sumusunod ang mga bata. Kaya doon na pumasok sa eksena ang lola ko, ang nanay ni mommy. Kinuha niya ako at inuwi niya ako sa bahay niya. Ang sabi niya sa akin, kung hindi raw ako kayang disiplinahin ng sarili kong mga magulang, ay siya raw ang gagawa noon. Siya raw ang didisiplina sa akin. Mabait ang lola ko, Mama Mia, pero at the same time ay sobrang strict din niya. Gusto niya, alam niya lahat ng mga activities ko sa school. Para alam niya kung ano ang oras ng uwi ko. Yun ang pagkakaiba niya sa mga magulang ko, Mama Mia. Kaya naman, sobrang nahirapan talaga akong mag-adjust nung nasa kustodiya na ako ng lola ko. Si Mommy at si Papa, halos wala naman kasing pakialam noon kung uuwi ba kami o hindi. Kasi mas inaatupag nila ang pag-aaway nilang dalawa. Mas inaatupag nila ang kakulangan ng isa't isa sa kanilang marriage, hindi yung kanilang mga anak. Tuwing weekends naman ay madalas akong pinagbabantay ng lola ko sa mga staff niya sa hardware store. Kesa naman daw gumala ako, mabuti pa yung maalam na ako sa negosyo. At some point, Mama Mia, naisip kong mas mabuti pa yata nung nasa puder ako ng mga magulang ko. Kasi nagagawa ko pa lahat ng gusto ko. Walang problema dahil walang may pakialam kung ano ang gawin ko sa buhay ko. Oo, totoo, nakatakas nga ako sa araw-araw na gulo ng aming pamilya. Pero dito naman ako napadpad at nahulog sa sobrang paghihigpit ng lola ko na hindi ko halos matakasan, Mama Mia. Pakiramdam ko noon, sobrang nasasakal ako sa pagiging mahigpit ni lola sa akin. Ganun naman talaga siguro, lalo na kapag teenager ka, Mama Mia, 'di ba? Feeling natin, kaaway natin ang ating mga magulang o guardian natin kapag pinaghihigpitan tayo, hindi ba? Aminin niyo, hindi lang ako ang nakaramdam ng ganito. Hindi lang ako ang nakaramdam na parang kontrabida sa akin ang lola ko dahil ayaw niya akong palabasin at pagalain. Mama Mia, kahit na pinaghigpitan ako ng lola ko, hindi pa rin niya napigilan ang mga nangyari sa akin. Last year ko na noon sa high school nung mapariwara ang buhay ko. Naiinggit kasi ako sa mga kaklase ko na nakakapag-enjoy kasama ang kanilang mga kaibigan. Samantalang ako, para po akong preso. May curfew ako sa bahay ng lola ko. Itinago ko sa lola ko ang mga kalokohan kong ginagawa. Syempre, hindi naman pwedeng sabihin ko sa kanya, 'di ba?
Mama Mia, dahil sa sobrang paghihigpit ng lola ko, ay mas ginalingan ko pa pong magsinungaling sa kanya. Sabi nga nila, strict parents often raise the best liars. Totoo yun. Kasi para wag kang mapagalitan, wag kang masumbatan, magsinungaling ka na lang. Sa kaso ko ay naging mas magaling akong sinungaling dahil sa sobrang pagkastrikta ng lola ko. Pinakita ko sa kanya na nagpapakabait ako para pagkatiwalaan niya ako sa lahat. Pinakita ko sa kanya na sumusunod ako sa mga gusto niya para magtiwala siya sa mga sinasabi ko sa kanya. Gaya na lang ng alam niya na pumapasok ako sa school. Kasi nga, naka-complete uniform ako kapag umaalis ako ng bahay. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi naman ako pumapasok sa paaralan. Diretso ako sa inuman. At kahit galing na ako sa gimikan, ay umuuwi pa rin ako sa oras ng curfew na binigay niya sa akin. Sa ganong paraan ay naging mabait at matinong bata pa rin ako sa paningin ng lola ko. Tuwing weekends, Mama Mia, dahil nga tingin niya ay mabait na ako, sumusunod na ako at hindi na ako suwail, ay pinapayagan na rin niya ako na umalis ng bahay. Dahil lalo na kapag ang paalam ko ay may practice kami o di kaya naman ay may project na kailangan gawin, yung group project. Ang hindi niya alam, hindi naman practice. Hindi ko nga alam kung may project ba kami o wala eh. Sa inuman na naman ang punta ko. Sa circle of friends ko, ako lang ang walang boyfriend noon. Kung ang ibang kabataan, Mama Mia, ay nagre-rebelde sa pamamagitan ng pagiging mapusok sa relasyon sa maagang edad, ako naman ay hindi ko ginawa yon. Hindi kasi ako naniniwala sa isang relasyon. Hindi ako naniniwala sa love. Parang hindi ko kayang pumasok sa isang relasyon dahil nga sa mga nakita ko sa mga magulang ko. Paano ko iisipin na merong isang mabuti at masayang relasyon kung ang mga magulang ko nga kasal, may mga anak pero hindi naman masaya, 'di ba? Isa pa, alam ko na hindi makakatulong ang pagbo-boyfriend sa goal ko sa pageant industry. Mama Mia, oo, kahit na para akong na-exile dun sa puder ng lola ko, ay hindi ko pa rin kinakalimutan ang pangarap kong maging isang beauty queen. Ang nakakatawa lang ay NBSB ako, pero hindi na ako virgin sa mga panahon na yon. Oo, Mama Mia. Nagulat kayo? Isinuko ko ang pagiging birhen ko sa isang lalaking hindi ko naman boyfriend o karelasyon. Sobrang careless ko lang kasi noon eh. Kaya kong makipag-sex just for fun lang. Para lang ma-feed yung pakiramdam ko na maranasan ang ganung bagay kagaya ng mga kaibigan ko na merong karelasyon. Kaya wala silang maipagmamalaki sa akin. Boyfriend lang ang meron sila. Pero kahit wala akong boyfriend, lahat ng ginagawa nila sa kanilang karelasyon ay nagagawa ko rin naman sa ibang lalaki. Hanggang college ako, nadala ko ang pagiging sobrang liberated ko. Mas naging mahigpit pa kasi ang lola ko sa akin dahil gusto niya talaga raw na makagraduate ako ng college. At dahil doon, kasi sobra siyang naging mas mahigpit, ay mas ginalingan ko pa ang pagsisinungaling ko sa kanya. Oo, Mama Mia, kahit naman
hindi ako madalas pumasok sa school ay nakagraduate pa rin naman ako. Ayos lang, wala namang requirements na honor ang lola ko eh. Noong college, mas dumami pa ang mga naging kaibigan ko. Mas lumala ang mga kalokohang nagagawa ko at mas naging reckless ako, Mama Mia. Sinadya ko pang kumuha ng mga night classes para may dahilan ako na gabihin lagi pag uwi. Umiikot ang mundo ko noon sa bar at alak. Hindi ko namamalayan na unti-unti na pala akong nagiging kagaya ni Mommy. Hindi ko namamalayan na nagiging alcoholic na rin pala ako, Mama Mia. Hinahanap-hanap ko na ang lasa at init ng hagod ng alak. Masyado din akong nag-enjoy sa pagsama sa mga lalaking nakikilala ko lang sa bar o kung saan-saan lang kapag ako ay nakikipag-inuman. Kahit hindi ko kakilala, kahit hindi ko alam ang totoong pagkatao, ay sumasama ako. Mama Mia, may mga nanligaw din naman sa akin. May mga lalaki din naman na gusto akong maging girlfriend nila. Pero umiiwas nga ako sa ganon. Ingat na ingat ako na wag ma-inlove sa mga nagiging F-body ko o hook-up body. Ang lala ng avoidant attachment ko dahil consistent ako na pagkatapos may nangyari o may mangyari sa amin ng mga lalaking nakakasama ko, ay ako na po mismo ang iiwas at hindi na magpaparamdam sa kanila. Mama Mia, never po akong umulit ng lalaki. Dahil feeling ko kapag umulit ako ng lalaki, maa-attach ako. Ayoko ng attachment, ayoko ng relasyon, ayoko ng komplikasyon. Until tinamaan ako ng mga consequence ng mga ginagawa ko. Ang akala ko kasi noon, Mama Mia, ay gaya lang nung nasa high school ako. Lahat kaya kong lusutan. Lahat kaya kong mapagtagumpayan. Pinipilit kong i-survive ang pag-aaral ko dahil kahit matigas ang ulo ko, part of me gusto pa rin namang maging proud sa akin si Lola. Mama Mia, third year college na ako nung makilala ko ang isang lalaking itago natin sa pangalang Sevi. Galing ako sa bar at pauwi na ako noon nung mabangga ng sasakyan na nasa likod ang sinasakyan kong kotse. Si Sevi ang sakay nung sasakyang bumangga sa akin, kasama na ang mga friends niya. Mabuti na lang at wala namang nasaktan sa pangyayari at hindi rin naman malaki ang naging damage sa kotse ko. Kaya pumayag na lang ako na makipag-areglo. Si Sevi ang nakausap ko dahil lasing na ang kanyang mga kaibigan. Nagkasundo kami na ipapagawa na lang niya, kaya naman kahit gabi na noon ay naghanap pa talaga kami ng repair shop dahil hindi ko naman pwedeng iuwi ang kotse ko na may sira. Kasi siguradong uusisain ako ng lola ko. Siguradong pagagalitan niya ako. Siguradong maghahanap siya ng blotter o kung ng anumang katibayan. Pero dahil gabi na, sabi nung mga mekaniko ay matatagalan daw sila sa pag-aayos. Kaya pinaiwan na lang muna nila ang kotse ko doon. Dahil sa takot kong umuwi nung gabing yon ay gumawa na naman ako ng kasinungalingan sa lola ko, Mama Mia. At mabuti na lang talaga dahil napaniwala ko siya. Sabi ko, hindi ako makakauwi dahil may project kaming kailangang tapusin. Sorry Lola, marami kasi talaga kaming requirements eh. Kailangan na naming tapusin yon dahil submission na bukas. Tapos, kailangan ko rin pong
mag-aral kasama ang mga kaklase ko para sa ibang subjects. Mama mia, nung pumayag ang lola ko, ay inisip kong magpapalipas na lang muna ako ng gabi sa isang hotel at babalikan ko na lang kinabukasan ang aking kotse doon sa talyer. Nagmagandang loob naman si Sevi na ihatid ako. Habang nasa biyahe kami ay hindi kami nag-uusap dalawa. Sobrang tahimik namin. Wala din naman kasi kaming pag-uusapan dahil una sa lahat, hindi naman kami magkakilala. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali ay si Sevi na mismo ang nag-initiate ng conversation. Siguro nga Mama Mia, na-awkward na rin siya sa katahimikan naming dalawa. Tinanong niya ako kung saang hotel ba raw niya ako ihahatid. Pagkatapos kong sumagot, ay tahimik na ulit kaming dalawa. Nakarating kami sa hotel at nagpasalamat ako sa paghatid niya sa akin. Bago pa ako nakababa ng sasakyan niya, ay nagkatitigan kami na tumagal siguro ng mga ilang segundo. Natigilan ako sa dapat na pagbaba ko. Bigla po akong nakaramdam ng mas matinding awkwardness, Mama Mia. Pero ang hindi ko alam, the next thing I knew, hinahalikan na ako ni Sevi. Hinalikan niya ako sa mga labi ko. Pagkatapos ay parang natauhan siya at nag-sorry. Pero instead na magalit ako o sumagot sa sorry niya, ay ako ang humila at kumabig sa kanya para ako naman ang humalik sa kanya this time. Kaya naman ang plano ko na magpalipas lang ng gabi sa hotel ay natupad, pero hindi na ako mag-isa sa loob nito. Dahil kasama ko na sa loob si Sevi. And yes, may nangyari sa aming dalawa that night. Well, wala naman ang bago. Sanay naman ako sa mga ganung ganap. Kaya hindi na ako nagulat. Hindi na ako na-stress. After nang nangyari sa amin, hindi na ito muli pang naulit. Hindi na rin kami nag-usap o nagkita dahil wala naman ang dahilan. Yun din naman talaga ang gusto ko kasi sa totoo lang, pet peeve ko yung mga lalaking sobrang clingy o nangungulit sa akin lalo na pagkatapos na may mangyari sa amin. Mama Mia, nalaman din pala ni Lola ang tungkol sa aksidente na nangyari. Kaya para na naman akong bata na binabantayan niya lahat ng kilos at lahat ng activities ko sa school. Grounded din ako sa kotse ko. Kaya nung mga panahon na yun ay saglit po akong natigil sa pagpunta-punta ko sa mga bar at pag-inom ng alak. Wala akong choice eh. Kahit na hinahanap ng katawan ko yung lasa ng alak, wala pa rin akong choice. Good thing is, nabigyan ako ng opportunity noon na makasali sa isang screening para sa isang national pageant. Kaya nag-focus na lang ako sa training ko para mawala ang paghahanap ko ng alak. Ang hindi ko alam, hindi na pala matutupad ang goal ko, Mama Mia, na sumali sa national pageant na yon. Dahil 2 months lang after na may mangyari sa amin ni Sevi, ay nakaramdam ako ng mga pagbabago sa katawan ko. Wala akong idea kung ano bang nangyayari sa akin. First time ko kasing maramdaman ang mga bagay na yon, Mama Mia. Binaliwala ko lahat ng yon kasi iniisip ko, siguro naninibago lang ang katawan ko dahil medyo matagal na ang naging pahinga ko mula sa pag-inom ng alak. Siguro, withdrawal symptoms to. Dahil nga, nag-withdraw ang katawan ko sa araw-araw kong pag-inom noon ng alak. Not until ikwento ko ang mga nararamdaman ko kay Alice.
Si Alice po ay isa sa mga helpers ni Lola na naging kaibigan ko rin. Medyo kaidaran ko kasi siya, Mama Mia. Hindi naman masyadong malapit ang edad namin sa isa't isa, pero parang ate na ang turing ko sa kanya. Natawa pa nga ako nung sabihin niya sa akin na sa tingin niya, buntis daw ako. Alam mo, tingin ko, buntis ka eh. Dapat siguro mag-pregnancy test ka. O kaya mas better na magpa-check up ka na lang sa doktor. Mama Mia, kailanman hindi sumagi sa isip ko na mabubuntis ako ng kahit na sa sinong lalaking nakakasama ko sa kama. I was 20 years old that time and oo, alam ko kung paano pwedeng mabuntis ang babae. Hindi ako inosente sa ganon. Alam ko na pwede akong mabuntis sa mga ginagawa ko. Pero hindi ko alam kung ano ba talaga ang tunay na symptoms ng pagbubuntis. Isa pa, Mama Mia, sanay rin kasi ako na hindi regular ang menstruation ko. Kaya never pumasok sa isip ko ang posibilidad na baka nga buntis ako. Pero Mama Mia, dahil nga sa pag-uudyok ni Alice sa akin, dahil na rin sa meron po akong iniisip na kakaiba at hindi po ako mapakali, ay nagdesisyon akong sige na. Magte-take na ako ng pregnancy test. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang hawak-hawak ko ang pregnancy test na may 2 red lines. Hindi kasi ako mapakali sa sinabi sa akin ni Alice. Kaya para matapos na ang pag-overthink ko, ay ginawa ko na. At yun nga, hindi nga nagkamali si Alice dahil positive ang resulta. Halo-halong emosyon na ang nararamdaman ko noon. Ang unang pumasok sa isip ko ay si Lola. Kung ano na lang ang magiging galit niya sa akin. Ang parents ko na kahit problematic, for sure, hindi naman sila matutuwa. For sure, magagalit sila sa akin. At nasayang ko rin ang opportunity para sana makuha ko ang pangarap kong corona. Para makasigurado ako na buntis talaga ako ay nagpa-check up pa rin ako kahit alam ko ng positive naman talaga ang resulta. At na-confirm ko nga na buntis nga talaga ako, Mama Mia. At nalaman kong ilang buwan na ang dinadala ko. Kaya inalala ko ang lahat. Kung sino-sinong mga lalaki ba ang nakasama ko for the past few months. I'm being honest sa pagiging liberated ko. Pero Mama Mia, never naman akong nagsabay ng mga nagiging ka-hookups ko. Kaya naman, hindi ako nahirapan na ma-identify kung sino talaga ang nakabuntis sa akin. Mahigit 1 buwan na akong walang kafubo bago may mangyari sa amin ni Sevi. At 1 month after nga na may mangyari sa amin, nun lang ako ulit nakipag-hook up sa ibang lalaki. Kaya sigurado ako, I am sure of it, si Sevi ang nakabuntis sa akin. Isa pa yon sa dumagdag sa pag-overthink ko, Mama Mia. Kasi hindi ko naman alam kung ano ba talaga ang pagkatao ni Sevi. Wala akong kaalam-alam na kahit na anong information tungkol sa kanya. Hindi ko nga alam kung saan siya hahagilapin at hahanapin. Magsisinungaling ako sa inyo kung sasabihin ko na hindi pumasok sa isip ko na ipalaglag ang batang dinadala ko, Mama Mia. Maraming beses ko yung naisip, pero kinikilabutan ako sa tuwing maiisip ko na papatayin ko ang sarili kong anak. Sobra na akong problemado noon. Hindi na rin ako pumapasok sa school at nagkukulong na lang ako lagi sa kwarto ko. Siyempre, napansin yun ng lola ko.
Kaya nung kausapin na niya ako at tinanong kung ano ang problema, ay hindi na ako nagsinungaling pa. Inamin ko na ang pagbubuntis ko sa kanya para matapos na ang paghihirap ko. Alam ko naman kasi, Mama Mia, na wala rin akong magiging choice. Darating at darating din ang pagkakataon na kahit hindi ko aaminin ay malalaman din naman niya. And as expected, galit na galit ang lola ko. Kasi buong akala niya ay nag-aaral ako ng mabuti, tapos all of a sudden, malalaman niyang buntis ako. Wala nga akong lalaking pinakilala sa kanya as my boyfriend. Akala ko nga noon ay aatakihin na sa sakit sa puso si Lola dahil inamin ko na lahat sa kanya ang totoo. Sinabi ko rin sa kanya na palalakihin ko na lang mag-isa ang anak ko dahil wala naman akong karapatang maghabol dun sa lalaking nakabuntis sa akin. Dahil una sa lahat, wala naman kaming relasyon. Lalong hindi nakapaniwala ang lola ko na nagpabuntis ako sa isang lalaking hindi ko naman kilala. Ang sumunod na nakaalam sa pagbubuntis ko ay ang mga magulang ko. Siyempre, pinaalam pa rin sa kanila ni Lola, kahit na hindi na ako nakatira sa kanila dahil magulang ko pa rin naman sila. Galit na galit si Papa sa nalaman niya, lalo pa nung nalaman niyang hindi ko boyfriend ang nakadunsilya sa akin. Natatandaan ko pa ang sinabi niya sa akin. Wala akong pakialam kung may relasyon man kayo o wala. Gumawa ka ng paraan para mahanap mo ang lalaking yon. At dapat panagutan ka niya sa ayaw at sa gusto niyong dalawa. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na kailangan na panagutan ako ni Sevi. Hindi kailangan na panindigan ni Sevi ang pagbubuntis ko dahil wala naman kaming relasyon at hindi ko naman siya gusto. Kaya lalo talagang naggalit ang papa ko. Hindi raw siya papayag na magiging disgrasyada ang nag-iisa niyang anak na babae. At hindi raw siya papayag na kailanman gaguhin ako ng mga lalaki. Coming from him, siya nga tong nanggagago sa mami ko at sa iba pang mga babae niya . Hindi ko na nga mabilang ang mga naging babaeng ginago niya. Nasampal pa niya ako nung sabihin kong takot ba siya sa sarili niyang multo. Hindi ba niya naisip na ako ang magbabayad ng mga kasalanang ginagawa niya sa mga babaeng nasaktan niya, lalo na ang mami ko? Galit na galit ang papa ko sa mga naging sagot ko sa kanya, Mama Mia. Pero hindi yun nakapagpatinag sa kanya. Naging mapilit siya na hanapin at kausapin ko raw si Sevi. Kaya naman, napilitan ako noon na tawagan siya sa number na binigay niya sa akin. Noon ko lang din naalala na binigay pala niya ang cellphone number niya sa akin. In case daw na magkaroon pa ako ng ibang problema sa kotse ko, ay tawagan ko lang daw siya. Naisave ko pala yun sa cellphone ko, Mama Mia. Actually, binigay niya sa akin ang number na yon bago pa man may nangyari sa amin. Hindi ko alam noon kung yun pa rin ba ang numero niya, Mama Mia. Pero sinubukan ko. Kabadong-kabado ako habang sinusubukan ko siyang tawagan. Hindi ko kasi alam kung paano magsisimula sa sasabihin ko kung sakali mang siya nga ang sasagot sa kabilang linya. Mama Mia, tunay ngang hindi siya nagbago ng cellphone number. Sinagot niya ang tawag ko kaya lalo pa akong kinabahan. Medyo natagalan bago niya ako maalala. Wala daw siyang matatandaan na kakilalang Sasha ang pangalan. Then finally, naalala din niya ako. Hindi ko pa rin alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang totoo. Bakit ka nga ba napatawag? May naging problem ba sa kotse mo? Yun ang mga naging tanong niya sa akin. Kasi nga, wala naman kaming ibang koneksyon bukod doon. At yung nangyari sa amin, dala lang naman ng init ng katawan.
Tahimik lang ako at hindi ako nakasagot sa mga tanong niya. Nanaig yung kabang nararamdaman ko kaya binaba ko na lang ang tawag. Pagkatapos noon ay tinext ko na lang siya. Tinanong ko kung pwede ba kaming magkitang dalawa dahil may importante akong sasabihin sa kanya. Pumayag din naman siyang makipagkita sa akin. Hanggang sa dumating na nga ang araw na magkikita na kami ni Sevi pagkatapos nung huling araw na nagkita kami at nagkasama sa hotel. Mama Mia, para makasigurado ay sinamahan pa talaga ako ng papa ko at ni Lola. Dahil sila lang naman ang may gusto nun. Ang buong eksena ng pagbubuntis ko ay wala namang say ang mommy ko. Paano kasi? Lalo yatang lumalala ang pagiging lasengga niya. Mama Mia, sobrang confused pa rin si Sevi habang palapit siya sa amin sa pinareserve na table ni Papa sa isang restaurant. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang Papa ko at agad niyang sinabi kay Sevi na buntis ako. Habang ako ay hindi makatingin kay Sevi at hindi ko napigilan ang sarili kong maiyak. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, hindi ako masaya sa mga nangyayari at nahihiya din talaga ako. Kung papakinggan lang sana ako ni Papa at ni Lola, mas mabuti pang maging single mom na lang ako. Kaya ko naman eh. Sandali lang po, bakit niyo po sinasabi sa akin to? Hindi ko naman po girlfriend ang anak niyo. Sa katunayan nga po, hindi naman namin kilala ang isa't isa kung hindi ko pa nabangga ang kotse niya. Yan ang mga naging sagot ni Sevi nung sinabi ng papa ko na buntis ako. Kita ako sa mukha niya na naiinis siya sa mga nangyayari. Siguro nagalit siya dahil na-caught off guard ko siya, Mama Mia. Hindi niya alam na 3 pala kaming makikipagkita at makikipag-usap sa kanya. Gustuhin ko man na matapos na yon, wala rin akong magagawa. Galit na din si Papa sa mga narinig niyang sagot ni Sevi. Siguro kung wala lang kami sa pampublikong lugar, siguro nasuntok na niya ito. Mahaba-haba pa ang naging usapan nila at may mga pangbabanta pa si Papa kay Sevi. Sinabi nito na kung hindi niya pananagutan ang pagbubuntis ko ay gagawa siya ng paraan para masira ang buhay ni Sevi. Nalaman ko rin, Mama Mia, na may girlfriend pala si Sevi. 2 years na silang magkarelasyon at hindi niya pwedeng panagutan ang dinadala ko dahil hindi niya iiwan ang girlfriend niya. After ng pag-uusap namin ay galit na tumawag si Sevi sa akin. Mga masasakit na salita ang natanggap ko mula sa kanya. Gaya na lamang ng ang kapal naman ng mukha ko na ipaako siya sa kanya ang dinadala ko. Tinanong pa niya ako kung sigurado raw ba ako kung sa kanya itong batang ito. Malay ko ba kung sino-sinong lalaki ang gumagalaw sa'yo? Tapos ngayon sasabihin mo na sa akin yung pinagbubuntis mo? Na ako ang nakabuntis sa'yo? Eh, 1 beses lang naman may nangyari sa atin ah. Tigilan niyo ako ng pamilya mo kasi hindi ko ipagpapalit ang girlfriend ko sa babaeng katulad mo. Gigil na gigil siya sa bawat salitang binitiwan niya sa akin, Mama Mia. Alam kong nagpipigil pa rin siya na ilabas ang lahat ng galit niya habang kaharap niya noon si Papa. Pero ngayon na kaming dalawa lang ang magkausap sa phone, binuhos niya lahat ng nararamdaman niyang galit at inis sa akin. And oo, Mama Mia, aaminin ko. Nasaktan ako dahil na-offend ang pagkababae ko. Pero hindi ko na rin naman masyadong dinamdam ang mga sinabi niya. Dahil pareho lang naman kami ng nararamdaman. Hindi ko rin naman gusto na pananagutan niya ako. Lumipas pa ang ilang buwan at unti-unti nang lumaki ang tiyan ko. Akala ko tapos na si Papa sa paghahabol niya kay Sevi at hahayaan na lang niya ito pero mali ako. Isang araw, laking gulat ko nung magpunta sa bahay ng lola ko si Sevi kasama ang tita niya. Nandun din si Mama at si Mommy.
Wala akong idea sa nangyari dahil matagal na rin naman kaming walang communication ni Sevi. Tapos bigla na lang siyang susulpot sa bahay ng lola ko. Nawindang ako dahil napunta na sa kasalang usapan. Ilang saglit pa lang kaming nakaupo. Ang sabi ni Papa kung maaari ay madaliin daw namin ang lahat dahil lumalaki na ang tiyan ko. At gawin na lamang simple para lang maikasal kami bago ako makapanganak. Kasal? Paano? Bakit? Sunod-sunod na tanong ko sa sarili ko. Sa mga previous na pag-uusap namin ni Sevi ay firm siya sa desisyon niyang hinding-hindi niya pananagutan ng bata. Tapos ngayon, pinag-uusapan na namin ang kasal. Alam kong malaki ang kinalaman ni Papa doon. Alam kong kagagawan niya yon kung bakit may kasal na magaganap. Hindi ko alam kung anong klaseng pagmamanipulate ang ginawa niya kay Sevi para lang mapapayag ito. Doon kasi magaling ang papa ko eh. Ginamit niya ang pagiging manipulative niya para masunod ang mga gusto niya. Hindi ko maitago ang galit ko sa mga naging desisyon nila. Sinabi ko na walang kasal na mangyayari dahil hindi ako papayag. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, ang kaibigan ko lang na si Alice ang naging takbuhan ko tuwing gusto ko na may makakausap. Sinabi ko sa kanya na hindi ako papayag na maikasal at maitali sa isang lalaking wala naman kaming pagmamahal sa isa't isa. Alam mo, Sasha, kahit siguro ako ang nasa sitwasyon mo, mahihirapan din ako. Pero isipin mo na lang ang magiging anak mo. Di ba sabi mo, ayaw mo na lumaki sa isang pamilya na gaya ng pamilya mo ang anak mo? Pagkakataon mo na to para mabigyan ng maayos na pamilya ang anak mo. Ang pagmamahal kasi para sa akin natututunan din naman yan eh. Hindi ka naman siguro pakakasalan ni Sevi kung tingin niya hindi ka rin niya kayang mahalin eventually. Yan ang mga salita ni Alice na nagpaisip ng husto sa akin. Iniisip kong tatanggapin ko na lamang ang sitwasyon ko para na rin sa magiging anak ko. Kaya yun na nga ang nangyari, Mama Mia. Tinanggap ko na ang sitwasyon na meron kami ni Sevi. Simple ang naging kasal naming dalawa. Isang civil wedding na ginanap sa private resort ng pamilya niya. Pamilya ko lang at ang tita niya ang nandun. Wala siyang mga kaibigan na invited. Wala din noon ang mga magulang niya dahil nasa US na nakatira ang mga ito. Nag-iisang anak din si Sevi. Alam kong pareho kaming hindi masaya during the ceremony. Halos hindi nga kami mag-usap eh. Oo pa. Oo lang po ang naging sagot namin. After ng kasal ay dumiretso na kami sa bahay ni Sevi. Sa kondo niya. Studio type lang yun at sakto lang naman para sa aming dalawa. Nandun pa nga ang mga pictures nila ng ex-girlfriend niya. At alam ko, Mama Mia, na sinadya niyang hindi alisin yon. Pagkatapos niya akong ihatid sa kondo ay umalis siya nang hindi nagpapaalam sa akin. Nakatulog na ako at nagising na lang ako madaling araw na lasing na umuwi si Sevi. Hindi pa rin kami nag-uusap. Sa couch siya humiga at natulog. Pagising ko, wala na siya pero may natanggap akong text galing sa kanya. Ang sabi niya, pumasok na raw siya sa kaniyang trabaho at hindi siya makakauwi dahil marami siyang kailangang gawin. Oo nga pala, nalaman ko rin na mas matanda ng 4 na taon si Sevi sa akin. Nagtatrabaho na siya bilang isang software engineer. Nalaman ko lang ang lahat ng mga detalye sa buhay niya days before our wedding. Funny, di ba? Ikinasal kami nang wala akong kaalam-alam na personal details tungkol sa kanya at ganun din naman siya sa akin. Sa kondo, Mama Mia, madalas lang akong mag-isa. Sa isang linggo, halos mas marami pang araw na hindi umuuwi si Sevi dahil sabi niya, marami siyang trabahong kailangang asikasuhin. Siya rin kasi ang nagmamanage ng private resort ng pamilya niya.
Sa tuwing uuwi naman siya, parang hindi rin naman kami magkakilala. Kahit na sabay kaming kumakain, hindi rin naman kami nag-uusap. After a few months ay nakapanganak na ako. Baby boy ang anak namin at kuhang-kuha niya ang mga facial features ni Sevi. Hindi talaga maitatangging anak niya ito. Matapos kong manganak, lumipat kami sa bahay na ibinigay ng mga magulang niya. Tinulungan naman kami ni Papa at Mommy sa renovation. Masaya ako sa binibigay na support sa amin ng aming mga magulang. Ramdam ko kasi na masaya sila sa pamilyang nabuo namin. Magaling ding magpanggap si Sevi. Pinapakita niya na masaya kami, kunwari sa tuwing kausap namin ang parents niya o sa tuwing kaharap namin ang parents ko. Pero every time na kaming dalawa na lang ang magkasama, ay halos isampal niya sa akin ang paulit-ulit ang katotohanan na wala siyang interes sa akin. Mama Mia, pagkatapos ko ring manganak ay pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Dahil 1 taon lang naman ang kailangan kong gugulin at gagraduate na rin naman ako. Pagka-graduate ko ay nag-umpisa akong maging event planner. Noong makapagtrabaho na ako ay mas lalo ko pang naramdaman ang paglalayo namin ng loob ni Sevi. Sa event planning ang trabaho ko, kaya madalas akong umaalis sa bahay pag may kakausaping kliyente. Sa tuwing pareho naman kaming nasa bahay ay wala pa ring naging pagbabago sa pagtrato niya sa akin. Hindi niya ako pinapansin na para bang hangin lang ako sa loob ng pamamahay namin. Mas madalas pa nga niya sigurong kausapin ang aming kasambahay kaysa sa akin. Madalas din na hindi kami magkatabi sa pagtulog dahil mas pinipili niyang matulog sa ibang kwarto. Honestly, Mama Mia, kung tatanungin ninyo ako kung nasasaktan ba ako sa ginagawa niya sa akin, ang sagot ay hindi. Wala din naman kasi akong pagmamahal sa kanya eh. Hindi ko rin naman ginusto na siya ang makasama ko sa buhay. Nasasaktan lang ako sa part na kung hindi niya ako kayang tratuhin bilang asawa, sana naman tratuhin niya ako bilang nanay ng anak niya. Minsan lang akong makarinig ng mga salita galing sa kanya. Madalas, masasakit pa ang mga salitang yon. Paulit-ulit niya kasing pinapamukha sa akin na sinira ko ang buhay niya. Kung makakapagsalita siya, parang hindi rin niya nasira ang buhay ko. Marami pa siyang ginagawa sa akin para lang ipamukha na kailanman hindi niya ako kayang mahalin. Gaya na lamang ng isang araw, o gaya na lamang tuwing ipapasyal niya ang anak namin ay silang dalawa lang. Hindi niya ako pinapakilala sa mga kaibigan niya at hindi niya ako sinasama sa mga social events na pinupuntahan niya. Mama Mia, inisip ko rin naman na gawin ko na lang ang lahat para maging maayos ang pamilya namin alang-alang sa aming anak. Kaya naman may mga pagkakataon na sinusubukan ko siyang kausapin at lambingin. Pero sa bawat pagkakataon na yun ay binabara niya lang ako. May mga araw na sasabay na lang ako sa kanya papunta sa mga clients ko para hindi na ako mag-drive pero tumatanggi siya. At sasabihin niyang hindi ko siya driver. Pero ang higit sa lahat na nakakainsultong ginagawa niya sa akin, Mama Mia, ay tinatabihan na lamang niya ako sa tuwing nakakaramdam siya ng pangangailangan niya. Kapag gusto niyang makaraos, ginagawa niya akong parang parausan, literal. Nagiging mag-asawa lang ang tingin niya sa akin sa tuwing nakakaramdam siya ng init ng katawan. It's hard to believe, 'di ba, na kaya niyang maging intimate sa akin despite na hindi kami maayos at hindi maganda ang aming pagsasama. Maraming beses ko nang naisip na hiwalayan siya para mabigyan ko na rin siya ng kalayaan, pati na rin ang sarili ko. Pero Mama Mia, hindi ko alam kung maiintindihan ninyo. Mahirap magdesisyon, lalo na kapag may bata na involved sa isang relasyon. Ngayon alam ko na kung bakit nagtitiis si Mommy at Papa sa isa't isa, kahit na sobrang magulo noon ang pagsasama nila. Dahil pala yun para sa aming mga anak nila. Lumipas ang mga taon na walang nagbago sa trato ni Sevi sa akin.
Hindi ko rin nga alam kung paano kami nakatagal sa ganung pagsasama. 6 na taon na ang nakalipas bago masundan ng anak namin. Yes, nabuntis niya ulit ako. Dismayado si Sevi nung nalaman niya ang pagbubuntis ko. Bakit daw hindi ako nag-pills? Bakit daw hinayaan kong mabuntis niya ako? Kahit buntis na ako noon ay hindi pa rin naman nagbago ang treatment niya sa akin. Hindi man lang niya ako sinamahan sa mga check-ups ko kahit isang beses lang. Nung makapanganak na ako, kahit papaano ay nakita ko naman na natuwa siya for the first time sa baby namin. Naramdaman kong masaya siya. Kung ang panganay naming anak ay kamukhang kamukha ni Sevi, ang pangalawa naman ay kamukhang kamukha ko. Halos wala siyang nakuha sa facial features ng daddy niya. Yun siguro ang naging rason kung bakit pinagdudahan ni Sevi ang anak niya. Pinagdudahan niya ang bunso namin kung anak ba talaga niya ito. Rason para magtulak sa kanya na ipa-DNA test ang anak ko nang hindi niya alam. Oo, Mama Mia, matagal na panahon din ang lumipas na wala akong kaalam-alam na pinagdududahan pala ako ng asawa ko. Pinagdudahan ako na nagpabuntis ako sa ibang lalaki. Itinago niya sa akin na pina-DNA test pala niya hindi lang ang bunso namin kundi ang dalawa naming anak. Recently ko lang nalaman ang tungkol doon. Nalaman ko yun dahil aksidente lang na nasabi sa akin ng tita niya. Alam kong wala naman talaga silang balak na sabihin sa akin yun pero ngayong alam ko na. Matapos ko raw isilang ang panganay namin noon ay pina-DNA test agad ni Sevi dahil nga duda siya na baka raw hindi siya ang ama nito. Hindi ko naman siya masisi sa parting yon dahil isang beses nga lang naman may nangyari sa amin at wala naman talaga kaming relasyon noon. Pero ang masakit para sa akin ay nung nalaman ko na pati ang bunso namin ay pina-DNA test din niya. Sa tagal ng pagsasama namin, alam kong hindi niya ako mahal at ganun rin naman ako sa kanya. Pero hindi na ako ang dating Sasha na wild at walang pag-iingat sa pagkababae ko. Hindi na ako ang babaeng nakilala niya noon at hindi ko na kayang gawin ang makipag-sex sa kung sino-sinong lalaki. Pero si Sevi ay ganun pa rin pala ang tingin sa akin. Kaya pala wala siyang pinapakita na kahit na konting interes sa pagbubuntis ko noon sa aming bunsong anak dahil may duda pa rin pala siya na baka ibang lalaki nga ang nakabuntis sa akin. Dahil sa nalaman ko ay naging desidido na ako noon na hiwalayan siya. Enough reason na yon para matanggap ko na kahit kailan, hindi na mag-iiba ang tingin niya at trato niya sa akin. Mama Mia, naisip ko naman kasi na kahit hindi ako mahalin ni Sevi, maging formal lang kami sa isa't isa ay ayos na yon. Pero hindi pa rin niya yon magawa para sa akin. Kaya nagdesisyon akong umuwi sa bahay ng lola ko kasama ang mga anak ko. Hindi na ako nagpaalam sa asawa ko kasi pakiramdam ko mukhang mas matutuwa pa nga siya kung mawawala na kami sa buhay niya. Isang galit na Sevi ang tumawag sa akin. Matapos akong umalis sa bahay namin, bit-bit ang aming mga anak. Alam mo naman na wala akong pakialam kahit saan ka magpunta eh. Kahit sumama ka pa sa ibang lalaki, matutuwa pa ako. Pero iwan mo sa akin ang mga anak ko. Huwag mong idadamay sa kahibangan mo ang mga bata at ibalik mo dito sa bahay ko ang mga yan. As usual, mga masasakit na salita na naman ang narinig ko. Hindi ko sinunod ang gusto niya. Hindi ko binigay sa kanya ang mga bata. Nakiusap ako kay Lola na huwag ipaalam kay Papa ang paglalayas ko sa bahay namin ni Sevi. Sigurado kasi ako na makikialam na naman ito sa mga desisyon ko sa buhay kapag nalaman niya ang mga nangyari. Mama Mia, tuwing wala akong event at hindi ako busy ay pinupuntahan ko ang kaibigan kong si Alice sa hardware store ni Lola. Siya na kasi ang nag-aasikaso noon kaya madalas ay nandun siya at hindi na kami masyadong nagkikita. Sa pagpunta ko doon ay nakilala ko si Juno, isa sa mga helpers ng lola ko. Bagong mukha siya doon dahil hindi ko naman siya nakikita nung madalas akong pagbantayin doon ni Lola noon. In fairness,
nagpapasa siya bilang TDH. Kasi matangkad, moreno at gwapo. Malaki rin at mukhang matitigas ang mga muscles niya na halatang alagang-alaga yun sa pag-workout. Madalas ko siyang mahuli noon na nakatingin sa akin tuwing napapalingon ako sa kinaroroonan niya. At bigla siyang iiwas ng tingin kapag ako naman ang tumitig sa kanya. Nung una, puro sulyapan lang naman kaming dalawa. Halata ko sa kanya na nahihiya siya sa akin kapag nahuhuli ko siya na nakatitig. Hanggang sa nagkaroon na nga ng pagkakataon na mag-usap kami dahil ako ang bantay noon sa tindahan at day off ni Alice. Madam pa nga ang tawag niya sa akin at todo po at opo pa siya tuwing kakausapin ko siya. Magkaedad lang naman pala tayo. Tigilan mo na nga ang pagtawag ng madam sa akin. Sasha na lang at tigilan mo na rin ang kakapo at opo mo kasi hindi naman si Lola ang kausap mo. Sabi ko sa kanya nung minsan na mag-usap kaming dalawa. Simula noon ay naging magkaibigan na kaming dalawa ni Juno. Napapadalas na rin ang pagpunta ko sa tindahan ni Lola at sa tuwing nandun ako, kaming dalawa lagi ni Juno ang magkakwentuhan. Nag-celebrate ng birthday si Alice at nagkaroon ng simpleng celebration sa bahay ni Lola. Isa kasi siya sa mga taong pinagkakatiwalaan ng lola ko, kaya parang pamilya na rin ang turing namin sa kanya. Siyempre, Mama Mia, invited ang lahat ng helpers ni Lola sa tindahan at nandun si Juno. May inuman na inabot na ng gabi. Halos maghahating gabi na nang matapos ang celebration. Nagpresenta na ako noon na ihatid ang mga helpers ni Lola sa mga bahay nila dahil wala na rin naman silang masasakyan sa mga oras na yon. Isa pa, tulog na rin naman ang mga anak ko kaya pwede ko na silang ipag-drive. Isa-isa ko na silang naihatid sa mga bahay nila at si Juno na lang ang naiwan na kasama ko sa kotse. Lumipat pa nga ito sa harapan kasi para akong nagmumukhang driver kapag nandun siya sa likod. Yun ang naging biro ko sa kanya kaya lumipat naman siya. Medyo malayo ang bahay niya sa bahay ni Lola kaya marami kaming napagkwentuhan. Parang ibang Juno ang kausap ko. Siguro dahil sa lasing na siya, kaya hindi na siya nahihiya na makipag-usap sa akin. Bago pa siya nakababa ay hinawakan niya ang kamay ko. Sunod noon ay hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan niya ako, Mama Mia. Hindi ako pumalag. Hindi ako tumanggi. Na para bang gustong-gusto ko rin ang mga nangyayari. Natauhan ako nung nag-umpisa ng humawak ang mga kamay niya sa katawan ko. Napansin niya yon at tumigil siya. Humingi siya ng sorry at nahihiyang bumaba ng sasakyan. Pagkatapos ng gabing yon ay alam kong nahihiya na lalo si Juno sa akin. Ramdam ko ang pag-iwas niya kaya kinausap ko siya, Mama Mia. Inamin ko sa kaniyang nahuhulog na ang loob ko sa kanya. At ganun din naman pala siya sa akin. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kasi kahit kailan, hindi ko naman naranasang maramdaman yon. Kasi hindi ko naman talaga naranasang pumasok sa isang relasyon bago pa kami ikinasal ni Sevi. Hindi ko naman alam noon ang pakiramdam ng pagmamahal, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ng nagmamahal at minamahal. Hindi ko pa rin kasi naramdaman yon kahit sa sinong mga lalaking dumaan sa buhay ko. Ganun pala ang feeling ng in love, ano? Sa tagal namin ni Sevi, hindi ko naramdaman yon. Pwede palang ma-in love kahit sa loob lang ng maikling panahon. Nagkaroon kami ng agreement ni Juno na itago namin kung anumang meron sa aming dalawa. Pero hindi namin maitago yun sa mga kilos namin sa tuwing magkasama kami sa tindahan na hindi pala nakaligtas sa mapagmasid na mga mata ni Alice. Bilang kaibigan ko siya ay inamin ko sa kanya ang totoo at pinayuhan niya ako. Ayoko naman na maging kontrabida kung ano ang namamagitan sa inyong dalawa ni Juno, Sasha. Hindi rin ako ang nasa sitwasyon mo para pangunahan kita. Pero sana isipin mo pa rin na may asawa ka. Asawa mo pa rin si Sevi. Kahit na sabihin mo pa na hindi niyo mahal ang isa't isa, wala kayong magagawa kasi kasal na kayo.
May mga bata kayong kailangang i-consider sa tuwing magdedesisyon kayong dalawa. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon na mabigyan ng maayos at buong pamilya ang mga anak niyo, kaya sana huwag niyong sayangin yon. Ayusin niyo kung ano man ang dapat niyong ayusin. Mama Mia, tinamaan ako sa mga sinabi sa akin ni Alice. Para akong nagising sa katotohanan na hindi ako pwedeng maging masaya sa ibang lalaki. Dahil kahit anumang nang mangyari ay nakatali pa rin ako kay Sevi. At may mga anak kaming masasaktan sa bawat maling desisyon na gagawin namin. Ganun ba talaga? Ako ba lagi ang magtitiis at magsasakripisyo? Sa 4 na buwan na lumipas mula nung umalis ako sa bahay namin ni Sevi, ay wala akong narinig na kahit na ano mula sa kanya. Kahit na kamustahin man lang niya ako, pabalikin ako sa bahay namin at ayusin ang aming pagsasama. Pagkatapos ngayon, nakahanap ako ng lalaki na alam kong mahal ako at mamahalin ko. Parang wala akong karapatang maging malaya na magdesisyon para sa sarili ko. Aaminin ko, masaya ang puso ko sa tuwing kasama ko si Juno. Nararamdaman ko rin kung paano ang mahalin at kung paano ang magmahal. Pero sa tuwing magkasama kami ay may something sa isip ko. Napakiramdam ko, Mama Mia, ay ginagawan ko ng kasalanan ng asawa kong si Sevi. Naiisip ko rin ang mga sinabi sa akin ni Alice. Dahil doon ay nagdesisyon akong iwasan si Juno. Hindi ko sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit bigla ko na lang siyang iniiwasan. Hindi na rin nagtagal naman ay nalaman din ng papa ko ang tungkol sa paghihiwalay namin ni Sevi. Galit na naman siya. Ang sabi daw sa kanya ng asawa ko ay ako ang nakipaghiwalay at tumangging makipagbalikan sa kanya, kaya hinayaan na lang niya ako. Ayoko man na bumalik pa kay Sevi, pero nakialam na naman at namagitan na naman sa amin si Papa. Siya mismo ang nagbalik sa amin ng mga anak ko sa bahay namin at wala na ring nagawa si Sevi. Wala pa rin namang nagbago sa pagtrato niya sa akin. Mas naging malamig pa nga siya sa akin ngayon at mas madalas siyang umuwi ng lasing at paulit-ulit niyang sinusumbat sa akin na sinira ko ang buhay niya. Sa ngayon, Mama Mia, 9 years na po kaming kasal at nagsasama ni Sevi. Walang pagbabago. Wala pa ring pagmamahal. Hindi ko rin alam kung paano kami tumagal sa ganitong pagsasama. Kung paano namin tinitiis ang isa't isa para lang sa mga bata. Sa pagiging ama ay wala akong masabi tungkol kay Sevi. Good provider siya sa mga anak namin at alam kong mahal na mahal niya ang mga bata dahil nga napatunayan niya na anak niya ang mga ito. Pero sa pagiging asawa, hindi ko alam kung magiging maayos pa ba ang trato niya sa akin. Hindi na rin naman ako umaasa, Mama Mia. Natupad ko nga ang gusto ko na mabigyan ng buong pamilya ang mga anak ko, pero hindi ko naman sila mabigyan ng masayang pamilya. Hindi ko aakalain na mararanasan din pala ng mga anak ko ang naranasan ko sa sarili kong pamilya dati. Paminsan-minsan naiisip ko pa rin si Juno. Naiisip ko pa rin ang nararamdaman ko nung mga araw na magkasama kaming dalawa. Simula nung bumalik ako kay Sevi ay wala na akong naging balita pa kay Juno. Natapos kaming dalawa nang wala man lang maayos na closure. Sabi ni Alice, wala na rin daw si Juno sa hardware ni Lola. Matagal na raw itong umalis doon at wala na rin silang communication dahil mukhang blinak silang lahat ni Juno sa lahat ng social media nito. Hanggang ngayon, Mama Mia, may mga regrets pa rin ako. Ang lungkot lang na ang naging consequences sa mga pinaggagawa ko noon ay nag-end up ako sa taong habang buhay na yatang ipaparamdam sa akin na hindi ako pwede at hindi ako karapat-dapat na mahalin. Mama Mia, thank you so much po for taking your time na mabasa ang letter ko. Kahit mahaba at magulo, salamat sa pagtsatsaga mo. More power po sa program at sa YouTube channel mo, Mama Mia. Hanggang dito na lang, Sasha.
ano na, lahat ng ginagawa natin sa buhay, maybe it good or bad, lahat yon may consequence. Pero hindi ibig sabihin nun, nakatapusan na ng mundo, nakatapusan na ng buhay natin kapag meron tayong hinaharap na consequence. Siguro nga, Sasha, hindi talaga kita maiintindihan dahil hindi ako dumaan sa iyong sitwasyon. Wala akong ama na ganyan kahigpit, wala akong ama na diktador, wala rin akong mga anak. Siguro nga, kailanman ay hindi ko maiintindihan ang mga ginagawa mong pagsasakripisyo at pagtitiis ngayon. Pero bilang isang babae, may sasabihin ako sa'yo. Para sa akin, pagkuhanan mo ng inspirasyon yung nangyari sa'yo. Pagkuhanan mo ng inspirasyon ang naging buhay mo. Hindi ba, sabi mo nga sa unang parte ng sulat mo, sana naghiwalay na lang sila kung araw-araw na ganito ang nakikita namin ng mga anak nila. Hindi ka ba nag-iisip na baka maisip din yun ng mga anak mo at masabi din yun ng mga anak mo pagdating ng araw? Hindi ko alam kung anong klaseng tao ba ang ama mo, kung bakit takot na takot ka sa kanya, kung bakit hindi mo magawang magdesisyon para sa sarili mo. Hindi ko alam. At hindi mo rin naman sinabi dito sa sulat mo kung ano ba talaga ang kakayanan ng ama mo para matakot kayong dalawa ni Sevi sa kanya. Kasi para sa akin, karapatan ng mga bata na lumaki sa isang tirahan na punong-puno ng pagmamahalan. Kasi yun ang mag-nurture sa kanila eh. Naniniwala naman ako sa sinabi mo na lahat ng mga desisyon mo sa buhay may factor kung paano ka pinalaki. Mahirap baguhin kung ano ang nakasanayan. Napakahirap nun, lalo pat nakasanayan mo yon ng hindi lang 1 o 2 taon, kundi halos 2 dekada. Kaya naiintindihan kita na mahihirapan ka talaga. Pero kung ako hindi ko sinasabing ito ang gawin mo kasi hindi naman ako ang nasa sitwasyon mo. Pero kung ako ang nasa sitwasyon mo, ang gagawin ko ay kakausapin ko ng maayos itong si Sevi. Kakausapin ko siya ng hindi siya lasing. Kakausapin ko siya ng harap-harapan. Magsusorry ako sa kanya. Sasabihin kong sorry, naiintindihan ko kung bakit galit na galit ka, naiintindihan ko kung bakit inisip mong sinira ko ang buhay mo. Pero may panahon pa para maayos natin ito. Kung papakinggan mo lang ako. Kung sa tingin mo hindi mo talaga ako kayang mahalin, kung sa tingin mo hindi mo talaga ako kayang ituring bilang iyong asawa, paano kaya kung maghiwalay na lang tayo ng maayos at maging co-parents tayo ng ating mga anak? Dahil sila ang nagiging collateral damage ng mga nagawa nating pagkakamali noon. Na dapat ay hindi. Kasi kawawa naman sila. Mga inosente sa mga nangyari pero sila ang magsasuffer sa huli. Para sa akin, Sasha, wag mong hahayaan na maranasan ng mga anak mo ang mga naranasan mo. Napakiramdam mo, lumaki ka na walang nagmamahal sa iyong mga magulang. Sana habang maaga pa ay gawin mo yung tama. Hindi ko sinasabing bumalik ka kay Juno, hanapin mo siya, hindi yun. Hindi ko sinasabi sa iyo na magdesisyon ka, na makipag-do sa ibang lalaki, makipag-iwalay kay Sevi para maging malaya kang humanap ng ibang lalaki. Hindi yun. Kung sa akin, makipag-iwalay ka ng maayos para sa mga anak ninyo. Oo, magagalit ang papa mo, pero malaki ka na eh. Diba 20 ka nung nabuntis ka, tapos 29 years ka na, or 30 na siguro. So, pwede mo nang panindigan kung ano man ang magiging desisyon mo. For once in your life, harapin mo ang takot mo sa ama mo. For once in your life, manindigan ka hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa kapakanan ng mga anak mo. Sana dumating ang panahon na yon. Pero kung may mas malalim pang rason kung bakit hindi mo yun magawa-gawa at hindi mo naman nasabi sa sulat mo, well, hindi ka rin namin huhusgahan kung ano man ang magiging desisyon mo.
Maraming salamat sa pag-take ng time para isulat itong iyong kwento na talaga naman, sandali talaga namang mahaba, oh. Tignan niyo, 'di ba? Ang haba. So, napaka-hirap nitong isulat, pero maraming salamat dahil you took your time at i-shinare mo pa talaga dito sa ating programa. Sa lahat ng mga may payo o may mga opinyon, kuro-kuro sa naging problema o naging karanasan ni Sasha, comment down below and be gentle with your comment. Huwag kayong grabe naman kayo. Anyways, maraming salamat sa mga nanonood ngayon kahit Sabado. Please, paki-like and share naman ang video ito. Alam nyo ba kapag weekend, ang hina-hina ng views ng ating mga video. Sayang yung mga magagandang kwentong na ilalagay natin sa weekend tapos hindi pa panoorin ng iba. So, please share para marami pa ang makapanood ng ating mga kwento. And syempre, kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na. Kahit na medyo humihina na ang pag-asa ni Mama Mia, andito pa rin naman sa puso ko na aabot pa rin tayo sa ating goal na 100,000 subscribers by the end of this year. Kaya ba? Ewan ko, hindi ko alam. Anyways, maraming salamat ulit sa mga subscribers na natin. I love you. Thank you very much sa pag-subscribe, sa hindi pang iiwan, sa ating pong araw-araw na mga suki na hindi ko alam kung bakit hindi pa makiklik-click yung mga pag-subscribe button na yan. Maraming salamat. At syempre sa ating mga members, hello ako, Maureen Tugab, Angeline Puaso, G. Antorio, Gimaras Girl, and Gail Easy. Maraming salamat sa pagpapamember ninyo dito sa ating programa. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Charot lang. Charot lang, kinabahan silang lahat. Meron pa akong babasahin syempre yung mga pa-shoutout. Hello ako kay Maria Ana Aguilar or Marian Aguilar, sorry na. Iisang word lang kasi. Hello rin ako kay Maria Elena Abe, kay Romencio Alvarez, maraming salamat. Hello rin kay Ma'am Judith McGovern and to her husband, maraming thank you. Hi din ako kay Gimaras Girl, kay Merchie Vlog Bukalig. Hello rin ako kay Riza, Omar Esposo, listening sa Baguio. Hello po, maraming salamat. Lina Ladeza, Julieta Estralobio, Abigail Tenorio, Rosana Crisostomo, Jean 88, Shumi 9688, Melody Meralies, maraming salamat. Lydia Harenio, ayun, matagal-tagal na raw nating follower. Hi, Madam Lydia! Sorry at ngayon lang kita nabati kasi alam mo na, ni-record ko ito is July 16. Diba? Ang aga. Hey din ako kay Shar Ash Pearl Jen, Jocelyn Damasio, Q3 Kalinan Trading, maraming salamat. Hello sa inyong lahat dyan. Hi din ako kay Susan Boribor, Roslyn Caraballo, Gina Lerado, and Marvy Montesilio. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at pagsubaybay nitong ating channel. Ako pong muli ang inyong one and only Mama Mia. Kung may sarili po kayong kwento, mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam po sa inyong lahat. Maraming salamat. I love you. Bye-bye!